shop dito po sa Labo. Rizal Street, Barangay Piña, Labo City. Ayan, yun po yung ribbon cutting. So, naghihintay na lang po tayo ng oras para ribbon cutting. So, naimbitahan po kami dito. Kasama namin si Pastor Mon, si teacher, si Reyna. Ayan po, kasama namin si Reyna. Ayan po yung may-ari. Pakaganda ng may-ari dito. Siya yung magandang may-ari. Sa kotse nag-iisip ko, paano ba yung pronounce ako? Dapat mo ba? Napakagandang business nito. Very Very ano yung lugi dito naman sa business? Depende ko siguro sa mga. Kasi important ko ba yun? Kasi kapag ang dami po gagawin natin siguro na naman. Oo. Kasi kapag yung marketing nyo po is hindi maayos. Mahina din ba? Lalo na rin na po kailangan. Tapos yung service nyo po kailangan quality. Tapos yung sabi ko, kapag nakakakuha po sila ng mga items na gamit, may pera, or mga valuables po, kailangan rin kasi sabi ko sa kanila, training ko sa kanila, lahat ng gamit ng customer, pangalan ng nito na kasulad ng sarili mo. Siyempre pag sarili mo, pangalan ng so, ibig sabihin ko, kapag nakakakuha rin ko sila sa pera, o sa mga pamilya, mga alahas, lumabalik sa yung pangalan sa kanila. Kasi kahit hindi nakita ng customer, nakita rin. Kaya kailangan ibabalik sa kanila. Kasi yung ano yun, kumbaga yung ano ni Lord, mas good. Kahit hindi na yung may ayaw magana. Eh, okay naman po. Thanks. Thanks God naman kasi nakakuha ako ng mga impact na. Wow. Ilan po ang ideal na staff sa ganito? Ano po? Dalawa lang talaga. Pero kailangan ko ng staff sa labor o kaya sa pagbimaan. Ano po? Yes. Kailangan po meron po ng extra. Kasi mapapagod ko yung Ito ang pinakamalaki ng branch. okay. Ilang unit meron? Ano po? Apat. Sa kabila house, sa limang branch, limang ano pala, limang unit po. Kasi may malaki sa mga ito ay natin. Ang idea lang, magkano isang mga ganyan sa branch? May ano po, kasi yun, ano na po yung bayad, kasama yung bayad. Okay. 200K kasi kasya po sa isang 8 euros. Opo, maximum 8 So, mag-start po tayo ng work. Siguro, kayo na lang ang maupunan. Ay, sige. Ako tatayo ako. Okay lang po. Reyna, sa'yo ba sa... Good job. Sige po. Sige po, sige. Kami, sarili kami nakatayo. Lalo na po. Alright. Siguro we should start with the word of prayer. Ngayon muna tayo. By the way, kasama ko po misis ko. Kasama ko ang isa nating member sa church, Sister Roda. Ito po ay engineer by profession, member din po sa church. Sabi ko sa akin, napagtiwalaan tayo. Hindi naman talaga ako proxy lang po ako ng papa ko. Kasi yung papa ko ngayon, may property na binibili sa Kapalonga para tayuan ng simbahan. So habang kayo nagtatayo ng mga tatawag nila, laundry shop, kami po nagtatayo naman ng mga churches. Anyway, mag-pray po tayo. Lord, salamat po sa hapon ito. Kami po ay nakikisaya kay Honey, kasama po ng kanyang pamilya. Na muli niyo po silang pinagtiwalaan ng panibagong branch na kami ng laundry shop. Lord, sinabi niyo po sa inyong salita na kayo po ang
nakakapagpangyari ng lahat ng mga bagay. Limitado po ang aming mga kamay sa kung ano pong kaya nitong gawin Panginoon. Hindi po ang aming diskarte, ang aming pong talino, hindi po ang aming marketing strategy Panginoon. At the end of the day, kayo po ang siya pong nag-aalaw ng mga blessings na meron po kami sa aming po mga buhay. Kami po'y katiwala niyo lamang Panginoon. Wala po sa amin. Sinabi niyo po sa inyong salita na kami po'y hubad na dumating sa mundong ito at kami po'y babalik sa langit na hubad din naman. Wala po kaming kayang batiin Panginoon. Ngunit ang aming pong panalangin ay maging mabuti kaming katiwala ng anumang bagay na meron po kami sa buhay namin. Kami po'y masaya Panginoon. Kami po'y nakikigalak sa hapon ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang verse lang ang babasahin ko. Ako talaga na-overwhelm sa blessing na meron po kayo. Proverbs 10:22. Okay? Ang sabi ng Bible dito, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ulitin ko po, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Sa Tagalog, ang biyaya ng Diyos ay nagpapayaman, ngunit hindi siya nagdaragdag ng anumang kapighatian mula sa kayamanang meron tayo. Well, I would say that materially speaking, ma'am, you are way blessed than the others. Hindi po lahat ng tao ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sarili nilang laundry business. Diba? Hindi lahat ng tao ay nakaangat sa buhay. Pero nakakatuwa, ma'am, sa bagay na ginawa niyo. Talagang sa pagkakaalam ko doon yata sa una yung binuksan, yung papa ko po yata ang nag-conduct doon ng dedication, which is the right thing to do. Bakit? Kasi whenever we conduct dedication like this, we acknowledge that God is the source of everything. Walang sa atin, even the very night na meron po tayo, ito po'y hindi sa atin. Sabi nga sa kanta ng Katoliko, hiram sa Diyos ang ating buhay. Kaya hindi tayo nagtatakda kung kailan tayo ipapanganak at kung kailan tayo mamamatay. Sapagkat ito po ay galing sa Diyos. Maging ang laundry shop na ito. Sabi ko sa prayer ko kanina, tayo mga tao limitado sa maraming mga bagay. Si Ma'am Honey kanina nagbabanggit na dapat ganito, dapat ganyan para ang business mag-grow. Well, salamat sa wisdom na ibinigay ng Panginoon. But at the end of the day, ang Diyos pa rin talaga ang nakakapangyarihan. So ang sabi ng Biblia, the blessing of the Lord, it maketh rich. Pero yung biyayang galing sa Panginoon na siyang nagpapayaman, ang sabi rin ng verse na to, hindi siya nagdaragdag ng anumang kapanglawan o kalungkutan. Alam niyo po, ang dami kong kilala. Mga taong mayayaman, mga taong nasa kanila na ang lahat, mga taong pinagpala, mga taong ang gaganda ng sasakyan, kaya nilang makabili ng kahit anong bagay, kaya nilang makakain sa kahit anong restaurant. Pero you would hear sa mga news, sa mga balita, that they would end up their own selves. Nagsusuicide. Mayayaman mga tao, mga sikat na tao, nagsusuicide. Bakit? Kasi wala sa yaman ang totoong kasiyahan ng buhay. Kasi ang totoong blessing ng Panginoon, sabi po ng Bible, it is a kind of blessing that God is not adding any sorrow in it. Ito yung uri ng yaman na hindi tayo binibigyan ng kapighatian. Kaya, hindi porket ang tao ay mayaman, masaya sa buhay. Diba? Maganda pong maging mayaman. Maganda po maging financially stable. Maganda po na marami tayong ipon. Maganda po na sa buhay natin marami tayong may pundar. Pero hindi nangangahulugan na ang mga bagay na material na ito ang makakapagbigay ng totoong saya sa ating buhay. Tanging presensya ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, ano ang pakinabang ng bawat isa sa atin? Anong pakinabang ng tao? Makamtan niya man lahat ng yaman sa mundo, ngunit mapamahamak ang kanyang halik sa isang hari. Ang lunduan pa rin ng buhay, hindi kung ano pong meron tayo. Ang konklusyon ng buhay, hindi kung ano yung naipundar natin. Ang totoong kahulugan at conclusion ng buhay ay kung sino nasa atin.
Kaya mahalaga sa buhay natin, ano mang meron ako, ibinabalik natin ang kapurihan sa Panginoon. Nakabili tayo ng sasakyan, abay hindi dahil sa atin yan. Ipinagtiwala lang yan sa atin ng Panginoon. Nakapundar tayo ng laundry shop, hindi po dahil magaling tayo. Hindi po dahil nakapag-discarte tayo. Siguro, may bentahe yun, pero at the end of the day, ang Diyos pa rin ang nagbigay sa atin ng mga bagay ito. Kaya ang sabi ng Biblia, unang bagay, gusto ko po sabihin sa inyo, that the blessing of the Lord is enriching. Kaya yung bagay na meron ka, yung yaman na meron tayo, kung pinapalungkot ka niyan, hindi po galing sa Panginoon. Bakit? Kasi the blessing of the Lord is enriching. Number 2, the blessing of the Lord is exciting. Alam nyo, nakakatuwa at mas nakaka-enjoy yung pagpapala na alam mo ang Diyos ang nagbigay. Para yung mangga, mas masarap ang lasa ng mangga na hinog sa puno kaysa yung hinog sa pilit. Diba? May mga tao na nakabili nga ng bagay na gusto nila, hindi naman masaya. Bakit? Ang dami kasi na-sacrifice, makabili lang nila yung bagay. Nakabili na nga ng iPhone 15. Diba? Wala ka namang pangsaing the next day. Wala ka namang pambili ng pagkain the next day. Na-compromise yung pambayad sa kuryente. So nabili mo yung bagay na meron ka, pero malungkot ka. Bakit? Kasi yung bagay na meron ka, hinog sa pilit. At hindi talaga totoong bigay ng Panginoon. Pero ang sabi ng Bible, not only that the blessing of the Lord is enriching, the blessing of the Lord also is exciting. Number 3, gusto ko sabihin sa inyo that the blessing of the Lord is enjoyable. Oo. Kaya sabi ng Bible, yung blessing ng Panginoon, it is something that has no sorrow in it. Ito yung pagpapala na walang anumang halong kalungkutan o kapigatan. Enjoyable. Diba? Nakapag-drive ka ng pangarap mo sa sasakyan, na-enjoy mo. Kasi ang Diyos ang nagbigay. Nakapag-usap tayo ng ganito, na-enjoy natin. Ano mang income ang pumasok, maliit man, nalugi man tayo nung first day, nung first month, pero nagpapasalamat pa rin tayo. Bakit? Kasi yung katotohanan na bagumat walang kinita, pero yung katotohanan na may mga machine ka, hindi lahat kaya makabili. So the blessing of the Lord is enjoyable. Gusto mo mag-enjoy sa buhay? You appreciate what you have. Gusto mo mag-enjoy sa buhay? You look for those things that you don't have. Ganun lang yun eh. Kailan mo ma-appreciate ang isang bagay? Kapag nakita mo na yung meron ka, kahit kakaunti, nakita mo na wala pa rin yung iba, saka mo ma-appreciate yung bagay na meron ka. Kailan ka mag-e-endure sa bagay na meron ka? Kapag nakita mo yung bagay na meron ka maliit, tas yung iba, mas nakakaligid. Kaya nga, ang sabi ng isang quotation, happiness does not depend to those things that what we have. But happiness depends if we learn to appreciate those things that we have. Alam niyo po, gaano man kaliit yan, gaano man kaliit yan, gaano man yan hindi ka significant if we learn to appreciate it. Pagpapalain niya ng Panginoon. Walang bagay na malaki na hindi nagsimula sa maliit. Nung si Ma'am Honey nag-open ng laundry shop, hindi naman agad siya sabay-sabay na nag-open ng 3 laundry shops. Tama ko ba? Nagsimula siya sa isa, hanggang sa nakadalawa, at ito ngayon. Sino makakapag-isip na ito yung pangatlo ng branch? At ako nakatingin ng Honey na hindi lang ito ang sunod natin na pagkikita. Ako nakatingin na one day, muli mo kaming iimbitahan sapagkat meron ng pang-apat na branch. May 5 ng branch. Sino makakapagsabi? Why? Because the blessing of the Lord is enjoyable. Nakakatuwa. And lastly, the blessing of the Lord is experiential. Ang Diyos, pag nagbigay ng pagpapalang mula sa langit, hindi pwedeng hindi niya personally paparanas sa inyo. Alam niyo po ito, magbigay lang ako ng testimony na alam naman natin na tayo mga Pilipino, tayo mga nakatira sa Asian country, isa sa mga pangarap natin makarating ng Amerika. Tama po ba? Walang tao na Asyano na hindi nangarap makarating ng Amerika. Alam niyo po ba? Material speaking, wala kami. Financial speaking, wala kami. Actually, naranasan ko mga mag-piano tutorial sa anak ni Mang Hani. Just to make it
sa aming everyday na pangangailangan sa buhay. Tinuruan ko yung anak niya na mag-piano. Bakit? Kasi walang wala kami. Pero alam niyo ma'am, nakarating kami ng Amerika, buong pamilya. Because somebody sponsored our trip. We stayed there for 4.5 months in the States. Hindi kami gumastos. At pagbalik namin ma'am, nakapagpatayo kami ng church, nakabili kami ng sasakyan para magsimba. Why? Because the blessing of the Lord is experiential. Kanya-kanyang pagpapala yan. Hintayin mo lang. Darating din yung araw na lahat tayo makakaanak kung magtitiwala tayo sa Panginoon. Ngayon, nakikisaya tayo ng mga for this accomplishment. Di ba? For this blessing. Balang araw, nakatingin ako sa inyo. Na kami naman na nakikisaya sa inyo sa pagkaking naman ang kinaanak ng Panginoon. Di ba? Ngayon, empleyado tayo. Pero who knows? Maybe after several years, tayo naman ang may mga taong nasa ilalim natin. Tayo naman yung nagpapasakot. Bakit? Kasi tayo naman yung pinagsiwalaan ng Panginoon ng business. Hindi mo pwedeng sabihin. Di ba? Bakit tayo ang Diyos lamang ang pwedeng makapagsabi? So salamat po. At yan po ang maibigay natin Word of God for this afternoon. Again, the blessing of the Lord, it maketh rich. Nagpapayaman ha? Ang biyaya galing sa Panginoon. Ano sabi ng Bible? And He added no sorrow in it. Yung yaman na galing sa Panginoon, nagpapayaman at hindi nagdaragdag ng anumang kapig-kapitan, ng anumang kalupitan. So totally talagang may enjoy mo yung blessing na nagmumula sa Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po'y tapos na. Salamat po sa inyo pa. Amen. So I think we have to yung pala tayo na remote ka mo. Hindi ko kasi alam ha. First time kumakandak ng ganito. Sabi lang ng papa ko, punta ka doon, di ako makakarating. Mag-share ka ng word of God. Sige ma'am, it's your call kung anong gusto nyo mangyari. Siguro before the ribbon cutting, mag-pray tayo for the last time. Ano? Prayer of dedication. I think dapat nasa labas tayong lahat. Diba? Let's pray, Panginoon. Maraming pong salamat po sa hapon ito. Salamat, Lord, because kayo po ang siyang nagbigay ng mga bagay na meron po kami. Wala po sa aming Panginoon. Salamat po sa puso ng kami, naging sa kanyang pinasabi. Kaya ang blessing na meron po sila Panginoon ay pagpapala ng hindi lang po nakilala nila Panginoon. Hindi ito po nag-produce ng trabaho, Lord, sa kanila nila mga empleyado. Salamat, Lord, for this opportunity to once again honor your name, glorify your name, for this blessing, Lord, na meron po sila. Muli po, Panginoon, dalangin po namin. Ang pagpapala, Lord, ay sumakanila as they manage this 3 branches of laundry shop, Panginoon, na meron po sila. Lord, alam po namin na dahil ito po yung pinagtiwala namin sa inyo, gagawa po ang diablo, Panginoon, gagawa po ang kaawa. There are times na susubukin po sila ng problema. Financially speaking, marahil, Panginoon, darating po ang panahon na hindi po magiging ganun ka-stable. Ngunit ang aming po kung dumating po ang ganun uring pagkakataon po din. Samahan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng kaunungan for this business to continue to be successful, Panginoon. And Lord, dalangin po namin na sa anumang halaga na nag-ipon po nila, Panginoon, sa anumang halaga na pigitain nila. Ito po nawa pang maging daan for them to give what belongs to you, Panginoon. Sapagkat lahat po ng meron po kami ay galing po sa inyo. At once again, Panginoon, dalangin po na magpapala, ang pabor, at ang mga bagay, Panginoon, na aming pong hihili ay patuloy na sumakanita. Lord, once again, kayo po ang mag-glorify, kayo po ang maitaas, kayo po ang may honor namin sa aming mga buhay. I-bless niyo po ang business na ito. And once again, Lord, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin at hiling. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen and amen. Amen.
Congratulations! po kayo. Sabi po kayo sa amin. Dito po kayo. Alright, picture tayo. Ito po yung anim na dahilan. Number 1, super long. One time one. So, like, Nag-inquire po pala sila kasi. kasama kayo magabait na mga empleyado dito. And, syempre may kainan po. Kapag mayroong pa-blessing, may kainan. Yan, yun yung hinihintay namin. Tara! Marunong na si Reyna. Go, Reyna. Go. Ano gusto mo? Ano? Huwag ka lang. Sige na. Huwag ka na. Ano gusto mo? Oops. Naputol. Palitan mo na. Okay, okay. Thank you po. Thank you. Thank you rin po.